Ako po si Faye, 16 years old. Nalaman ko po ang The Healing Touch of Jesus nung pinag-pray po si mama ko. Si mama ko po kasi nagkasakit na napag-alaman po ng doktor, nakita po sa CT scan niya na may bukol po siya sa ulo, na yung bukol po niya sa ulo is konektado po siya sa ugat niya po sa mata. Kaya po yung isang mata po ni mama ko is nakasara po siya. Hanggang sa pinag-pray po sa bahay si mama, nakita ko po yung nangyari na may nag-react po na spirit na nagpapahirap sa mama ko. Hanggang sa nakita ko po sa paaraw-araw ay may pagbabago po sa mata ng mama ko and sa kilos niya. And nagsistart po nun na nag-desire po ako na sana magawa ko rin po yung ganong bagay. Hanggang sa hindi ko na po namamalayan is nakakapagpatuloy na po nun ako. And yung napagtanto ko po na the more na lumalapit po ako kay Jesus, the more na madami po yung nagpipigil, parang ganun po siya. Yun po, nagpatuloy hanggang sa isang gabi po na naginip din po ako. Nasa isa po akong mataas na lugar. And yung lugar na po yun is, hindi ko pa po alam na meron po palang lugar noon. May napanaginipan po ako noon. Doon po sa panaginip ko, meron po isang malaking church na napakadaming tao. Tapos po, nasa taas po ako. Nasa mataas po akong lugar. And meron pong nakaputi sa likod ko, nakahawak po yung kamay niya. Tapos sabi niya po doon sa panaginip ko, magpakatatag daw po ako. 3 beses niya pong inulit na magpakatatag ka, magpakatatag ka, magpakatatag ka. Dahil sabi niya daw po, hindi daw po biro yung ministeryo pinagkaloob po sa atin. Hindi ko pa po nun maintindihan kasi hindi pa po nun ako ganun kalalim. And bago-baguhan lang po ako. And nag-ask po ako sa isang kabataan din po. Sabi ko po, may napanaginipan akong gantong lugar, gantong lugar, ganito. And sabi niya po, hindi lang po pala ako nakapanaginip doon. And na-amaze po ako hanggang sa mas nag-desire po ako na mas magpagamit sa kanya. Hanggang sa dumating po sa point na ang dami ko na po naranasan na yung battle na hindi po talaga kapanipaniwala. Yun po yung kung lumalapit tayo sa Panginoon. Marami po pala talagang ipapadala ang kalaban na kahit mga tao pa po na maglalayo sa'yo sa Panginoon. Pero mabuti naman po ang Diyos na gagamit pa din po siya ng mga tao pang hindi ka tuloy ang mapalayo sa nais niya sa buhay mo. Hanggang sa May 10 nun po nung pinag-pray po ako ni Pastora, yung nararamdaman ko po nun is kakaiba na po talaga. Sobrang hindi na po ako nakakain ng maayos. Ganun. Yung tagiliran ko po is masakit po siya nun. After ko pong na-release nun, is natanggal po yung sakit ng tagiliran ko. Pero noong May 11 po is bumalik po yung sakit sa tagiliran ko. And hanggang sa May 12 po noong nararamdaman ko na po na hindi na po ako nakakain ng mga pagkain. Na puro tubig lang po na iinom ko, ganun po. Hanggang po si mama ko po, sinabi ko po sa kanya noong May 12 na nangihina na po ako. Ganun. Hanggang sa May 13 po noong napansin ko po na halos paaraw-araw po is nangihina po ako. Ganun. Na nawawalan po ako ng enerhiya sa physical na katawan ko po. Ganun. Noong May 13 po siya ng gabi is nag-chat po ako sa mga ibang kabataan na kasama ko po na isali po ako sa prayer nila. Kasi nararamdaman ko po na parang minuto is nawawalan po ako ng enerhiya sa katawan. And sobrang nahihirapan na po nun ako. Noong May 14 po is pinuntahan po nila ako sa bahay nila Pastora po. Kasama sila Tita Marisa, ganun po. And pinag-pray po ako. Hanggang sa na-release po nun ako. After po nun akong pinag-pray nun, nakapagpahinga na po ako ng mahimbing. Nakatulog na po ako ng mahimbing. Nakabawi naman po yung physical ko. Nakahanap naman din po ako ng improvement sa energy na hinahanap ko ng katawan ko. Hanggang sa nakakalakad na po ako ng tuwid, ganun po. And nakakain na din po nun ako ng lugaw. Lugaw pa lang po yung nakain ko. Kahit po yung mga kasama ko po sa bahay, napapansin nila na bumabalik na po yung enerhiya ko, ganun po. And nung gabi po ng May 14, naalimpungatan po ako. Bali, nagising po ako ng 1 a.m. which is madaling araw na po, May 15 na. May inutos lang po sa akin si kuya ko na buksan ko lang po yung aircon namin. Nung katayo ko po ganun, may kakaiba po hangin na dumabi sa katawan ko, which is yung naging dahilan ng sobrang panghihina ko po. Hanggang sa hindi ko na po alam kung saan po ako pupugot ng lakas. Hanggang sa niyakap po na po si mama ko, sabi ko,
nanghihina na po talaga ako, ganun. Tinawagan pa po nun ni mama ko si Pastora, tapos pinag-pray po nun ako hanggang sa sabi po ni Pastora sa akin na lumaban daw po ako hanggang sa sinamama po. Siyempre po nakikita po nila ako nanghihina, nagpapanik po sila na idala na daw po ako sa ospital. Sila kuya ko, nag-ready na po sila, nire-ready na po yung mga gamit na dadalhin namin, na i-ready na daw po yung sasakyan. Pero isa lang po yung sinabi ko sila sa kanila na hindi po ako nasama. Kasi nanghihina na din po yung katawan ko, hindi na po ako makagalaw. Hanggang sa dumating po sa punto na kahit tubig hindi ko na po malunok. Hanggang sa ini-straw na lang po nila yung tubig pero hindi ko pa rin po malunok. Hanggang sa si mama po is binabasa na lang po nila yung bulak para yung labi ko po hindi po siya maging dry. Tumagal na parang gusto ko na lang matulog. Na ayaw ko po yung may kasama. Ganun. Sina Tita Marisa po, dumating po sila para ipag-pray po ako. Nag-board pa po noon kami. Naramdaman ko po na may kakaiba na sa katawan ko na parang natatanggal po. Ganun. Pero bigla po na nawalan po ako ng parang malay sa pisikal. Na hanggang sa hindi ko na po maramdaman kung sino po yung nasa paligid ko. Dumating po kasi ako sa punto na naririnig ko na lang po yung mga boses nila na parang echo na lang po siya sa pandinig ko hanggang sa hindi ko na po alam sino-sino na yung kasama ko sa kwarto noon. Yun nga po, yung wala na po talaga akong alam. And may alam po ako na kakaunting na parang nawiwirduhan din po nun ako na bakit may naririnig pa ako, gano'n. Wala naman din po ako nakikita po. Yung mga naririnig ko po is boses po na lumaban ka, piliin mo na bumalik ka, gano'n po yung naririnig ko. Pero noon po na time na sobrang nasa akin na lang po noon na kung tutuloy na ba ako na hindi na babalik pa po ako. May nakita po ako isang tao sa langit. Nasa garden po siya. Nung una, hindi ko po siya nakikilala. Ngumiti po siya sa akin. Nakita ko po siya na pumipitas po siya ng kulay pink na bulaklak. And nung pagkangiti niya po sa akin, doon ko lang po na-notice na si Lola Elangan pala siya. And sabi niya po sa akin, nakangiti po siya sa akin. Kung gusto daw po natin siyang makasama doon, magpatuloy daw po tayo manindigan sa katotohanan. And sabi niya po sa akin, totoo pala yung mga sinasabi niyo sa akin patungkol dito. Sa langit nga daw po. Sinabi po sa akin na unang araw pa lang na pumunta ako dito, umakyat ako dito, pinasyal na ako ng Panginoon. Totoo po pala talaga nag-i-access sa kalangitan. Noon pong may nagpe-pray na po sila, na naramdaman ko na parang yung kaluluwa ko po is bumaba ulit sa physical kong katawan. Nararamdaman ko po sila na nagpe-pray. May nagpe-pray po noon na sabi na i-restore mo po yung ng physical na kalakasan ng iyong anak. And may nakita po akong kamay na sobrang liwanag na yung kamay po is inaabot niya po sa akin. Nung pagkahawak ko po sa kanyang ganun, yung physical ko po is talagang naramdaman po na lumalakas po siya. Hanggang sa parang naglalakad po kami sa isang daan. And dinala niya po ako sa isang butas. Isang butas na hindi pa po ako nakakapasok is sobrang napakabaho na po. Unong una, ayaw ko pong pumasok doon. Pero sabi ko, hindi naman ako dadalhin dito kung walang purpose. Kaya po ako pumasok doon sa butas na yun. Yung pagkapasok ko po sa butas na yun is sigawan lang po yung narinig ko. Sigawan ng mga tao na nanghihingi po sila ng tulong, na nanghihingi po sila ng tubig, nanghihingi po sila ng hangin kasi wala daw po hangin doon. Ganun. Sigawan lang po ng mga tao na pinapasabi po nila na wag daw po pumunta mga tao doon. Meron pong daanan doon bago ka pumakulog doon sa pinakailalim. Is meron pong daanan doon kung saan naroon din ng Panginoon na yung mga tao po na papunta doon is pinipigilan po niya. Para po niyang kinakalabit na gano'n yung mga tao po hindi po siya pinapansin. And sabi po ng Panginoon, sabihin daw po sa mga tao na wag daw po sila pumunta din sa lugar na yun. Tapos ano po, nung pagkalabas po namin gano'n is parang nangusap po si Lord sa akin. Sabi po ni Lord sa akin, sabihin mo sa mga tao, wag daw po na tumigil, manalangin, mag-ayuno, mag-evangelize po ng mga salita niya, and gumawa po ng mabuti ng nanaayon sa kalooban niya. And sa kalangitan po, katulad po sa mundong ito, meron po mga hayop doon, and meron po talagang mga tao. Yung pong mga hayop doon is, kung dito po is parang separate po sila. Yung mga hayop po doon is parang sama-sama po sila. Yung mga tiger, ganun po, sama-sama po sila. Yung mga zebra, yung mga elephant, wala pong pagkahati-hati. Kumbaga po, pati yung mga
hayop po doon is nag-unite po sila, ganun. And meron po doon na parang para po siyang mountain na hindi po siya gawa sa lupa, gawa po siya sa ginto na napakaliwanag po. And nung naglalakad po ako doon, para pong binigyan po protection ng Diyos ang aking mga mata, na sinabi po niya sa akin, kakailanganin mo ito. Tapos sobrang liwanag po. And sa ano po na mountain na yun, meron pong isang hardin. Hardin na kung saan yung mga bulaklak po, makikita po talaga natin na parang may bunga po sila na ginto. Kahit po yung pumitas ka po doon, agad po siyang tutubo. Hindi po mararanasan doon yung kamatayan. Ang makikita po natin doon is yung wala na pong emosyon doon. Puro kasiyahan na lang po. Kasi nung nakita ko po si Lola Elang nun, is alam ko po sa sarili ko na umiiyak ako. Napapaisip po ako, ba't hindi po siya umiiyak? Naka-smile lang po siya, and pumunta po siya sa throne. Bago po siya lumukod, nag-smile po siya sa akin. Tapos yung mga anghel po, is lumilipad po sila. Nakapaikot po sila sa throne nung nakita ko po si Lola. Iba't ibang parte ng kalangitan po yung pinakita ng Panginoon sa akin. Meron po siyang pinagitang dalawang malalaking mga bahay. Yung isa po is yung mga anghel po is tumigil po sila sa paggawa. Napakabagal po nilang kumilos. And yung isa po is napakabilis. Nagtanong po ako sa Panginoon kung ano pong ibig sabihin nun. And sinabi po ng Panginoon sa akin ang ibig sabihin daw po nun, yung mga bumabagal at hindi na halos kumikilos na mga anghel na gumagawa ng bahay, ay yung mga tao na naglingkod na sa kanya, ngunit tumigil sila na parang nag-backslide po sila. And yung tumigil na po sila sa pagsunod sa panukala niya. Sasabi niya po sa akin, yung mga mabibilis naman, yun po yung mga tao na lingkod niya na patuloy na gumagawa para sa kanya. Pinagkita rin po sa akin ng Panginoon yung sa malaking lamesa po, mahabang lamesa. And yung mahabang lamesa po yun, may mga upuan. And yung upuan po may mga pangalan at may mga korona. Sabi po sa akin, yung bawat korona po yun, ay tayo lang ang mga kasuot. Kapag hindi pa po siya nag-fit sa ating mga ulo, ibig sabihin hindi pa po natin orasan na pumunta po tayo doon. Sapagkat nais daw po ng Panginoon na punuin ang bawat mga silid sa langit. So, gusto niya na raw po bumaba, ngunit tinatanong po ng Panginoon kung tayo po ba'y handa na. Ganun po yung sabi ng Panginoon sa akin. Tapos pinapasabi po niya na isang hakbang na lang po, babalik na daw po siya dito sa lupa, pasunduin ng mga tunay na naglilingkod sa kanya, ng tunay na nagtatapat sa kanya. Napakadami ko pong tanong sa kanya. The minute po na nagbibig po ako sa kanya na huwag niya na akong ibalik dito, lagi lang po niya ako sinasabi sa akin, is hindi pa tapos yung pinapagawa ko sa'yo. Sabi po niya gano'n. Kapag po kasi nakita po natin yung kalangitan, parang mararamdaman po natin na ayaw na po natin bumaba dito sa sobrang ganda. Sa sobrang payapa, sa sobrang saya, kasi wala na pong sakit, wala na pong paghihirap, pagsubok, pag-iyak doon. Ako na po mismo yung nagbo-volunteer na huwag niya na po akong ibalik dito sa lupa. Pero pilit niya po sinasabi sa akin na hindi pa po pwede, hindi ko pa daw po kaurasan. Pati po yung mga ibang bagay sa impyerno, pinapakita po ng Panginoon. May isang pagkakataon po na pinuspos po ako ng maling na espiritu. Pagkakatanda ko po noon is nasa kwarto na po kami, matutulog na po kami, naramdaman ko po noon is sobrang init. Hindi ko po maintindihan yung init na nararamdaman ko sa katawan ko. Pinabukas ko na po yung mga bintana, yung ventilator po pinatuto ko na sa akin. Yung parang halos gusto ko na po magbabad sa sobrang init. Nung pagkapikit ko po gano'n is nakita ko po yung impyerno po talaga. Sobrang napakainit. Na may pinagkita po yung Panginoon sa akin, tatlong kasalanan dito sa mundo na akala po ng iba, normal lang na gawin dito sa mundo. Yung una ko po nakita na kasalanan is yung mga babae na nagbebenta ng aliw sa mga kalalakihan nung nagtatrabaho po sa labas. Yun yung parusa pong ginagawa doon. May isa pong babae doon na pinaparusahan na yung ahas po is papasok po siya sa private part niya. Tapos lalabas po siya sa bibig niya po. Tapos paulit-ulit po yung ahas na pumapasok sa katawan niya. Nagtanong po ako kung ano po yung ginawa na babae niya. Nagbenta daw po siya ng aliw nung siya'y nabubuhay pa dito sa mundo. May isa naman po na napunta doon yung nagsasayaw. Nagsasayaw po siya hindi para sa Panginoon, kundi para po dito sa mundo. May sayaw po siyang ginagaya. Yung ginagaya niya po is yung step po ni Michael Jackson, yung pangurong po. Nung una po, hindi po ako makapaniwala na si Michael Jackson ay nasa impyerno. Pero nung nakita ko po siya, actual na siya po yung sinusundan
ng mga tao roon upang sumayaw. Kapag po hindi ka po sumayaw, hindi mo po sinunod yung pinapagawa nila. Babatuin ka po nila ng sabat. Yung sabat po is walang tigil na mababato sa'yo. Kaya kailangan mo pong gawin yung pinapagawa nila. Yung pangatlo po na pinakita ng Panginoon sa akin is yung pag-inom ng mga alak. Yung isang lalaki po doon, napunta po siya doon dahil sa kadakilanang namatay po siya, hindi po siya nakakilala. Yun po yung, kung ano po yung ginagawa natin dito sa mundo, yun din po yung gagawin sa kabilang buhay. May, yung pong, baso, may laman po siya na asapre po, yung napakainit na parang lava po siya. Kailangan pong inumin yun. Kapag hindi mo po ininom, babatuin ka po nila. Pinato po nila yung parang bote po sa kanya. Hanggang sa humihingi lang po ng tulong ng mga tao doon. Paulit-ulit lang po yan. Hindi po sila namamatay. Yung mga uod sa mga katawan nila is inuud lang po nila yung katawan nila. Hindi yung uod na nakikita natin dito sa mundo kung sobrang pong laki ng mga uod doon. Yung mga katawan ng mga tao doon is hindi na po sila namamatay kahit uurin po nila. Kahit anong gawin po nila, kahit tanggalin po nila yung mga karayom, hindi po nawawala yung mga karayom. Kung baga nadadagdagan pa po, mas sumasakit pa po. Kaya hindi lang po Panginoon napapasabi doon. Pati ang mga tao po doon is pinapasabi po nila na hanggat nabubuhay daw po ang tao dito, tanggapin na magbalik loob na po daw po sila sa Panginoon. Sapagkat sa lugar daw po noon ay puno ng paghihirap, walang kamatayan ang matatamo nila. Kapag daw po nakapunta na po tayo doon, wala na po silang kapatawaran. Huli na po lahat. Ngunit kapag daw po tumanggap sila sa Panginoon, buhay na walang hanggan daw po ang hahantungan nila. Kaya sabi po ng Panginoon, hanggat nabubuhay pa po yung isang tao, kailangan na magbalik loob daw po sila. Kasi kung totoo nga po naman ng kalamitan, what more pa po ang impyerno. Pagkatapos po nun, binalik na po ako ng Panginoon sa physical ng katawan. Hanggang sa pagkising ko po, niyakap po ako ng mga kapatid ko, yung mga taong nandun po. Pinento po nila na akala daw po nila wala na daw po ang pag-asa. Kasi nakita po nila na sobrang problema na. Walang-wala na po talaga. Gusto na lang daw po nila idala po ako sa ospital. Hanggang sa niyakap po ako ng mama ko, namiyak po yung mama ko. Hindi ko po sila maintindihan, but ganun po yung expression nila. Tapos, isa-isa po silang pumapasok. Tinitignan ko po yung mga mata nila is mugto, para magapo yung mga mata nila. And sabi nga po nila is, naghihintay na lang daw po sila ng update kung humihinga pa daw po ba ako o hindi na. Para na daw po sila naghihintay sa isang emergency room na yung sasabihin ng doktor, parang gano'n na lang daw po yung eksena. Doon sa paglabas ko po, ang daming tao, yung pati yung mga iba pong kamag-anak ko. Yung lola ko po is, nabigla po siya na sabi niya, totoo pala. Ganun po yung sabi ng lola ko sa akin. Kasi pati po si mama ko nun, is doon po talaga siya na napatatag sa faith. And pati po yung mga kuya ko, doon po sila na-start na mawindig po nun. All things work together for good naman po, na inalaw po ng Panginoon na mangyari sa akin yun. Dahil nagpakilala din po siya ng matindi, hindi lang po sa akin, pati sa mga pamilya ko. Maging sa iba pa po na maging isang buhay na patotoo yung naranasan ko, na tunay na buhay ang Panginoon, na walang imposible sa Kanya kapag nakakita siya ng pananampalataya sa mga tao. And totoo na meron talaga langit at impyerno na nakahantungan ng isang tao. Marami pa pong pinaranas si Lord sa akin sa pamamagitan ng pagpuspos ng kanyang banal na espiritu. Isa na dito yung spiritual world. Tunay na ang buhay po natin dito ay hindi buhay na nakaayon sa pamumuhay ng mundo nito. Hindi meron po talaga nagaganap na spiritual battle. Sapagkat may pinakita po ang Panginoon noon. Nasa isang lugar po ako, napakadaming taong naglalakad. Ang bawat tao may kanya-kanyang, para po silang nakasalakay na iba't ibang uri ng mga hayop na lumilipad. Meron pong hayop na lumilipad. Meron po parang isda siya sa karagatan. And meron naman po yung mga nagliliwanag po talaga sila na parang silang nakabaluti na makikipagdigma. Meron din po pinakita na parang naglalaban po yung mga spirit. Yung spirit po na isa is sinusubukan na lapitan po yung nakabaluti, pero hindi po siya nagumpay. And dinala po ako sa isang parang kingdom po, parang kaharian po siya ng kadiliman, kung saan naroon yung isang para po siyang pagawaan ng mga damit. Habang po yung mga gumagawa is
iniisip po nila kung paano po nila gawin yung sinusunod po natin dito sa physical. May isa pong parang kalaban or demonyo na bumulong doon na ganitong disenyo na gawin yung mga nagbibigay hubog po sa ating mga katawan, yung mga maikling mga suotin, yung mga nakakapagdulot ng lust sa iba na hindi naman natin intensyon. Ang sabi ng Panginoon, kaya nila ginagawa iyan. Kasi daw, alam ng kadiliman na ayaw at tayo ng Panginoon na maging dahilan tayo ng pagkakasala ng mga ibang tao. Sapagkat ang Panginoon ay tunay na kinamumuhian niya ang kasalanan mo at mahal niya ang makasalanan. Marami pang bagay, may hiwagang bagay na pinakita ang Panginoon sa akin. Yung mga bagay na hindi maintindihan, yung mga bagay na hindi maipaliwanag. Nakala ko dati, imagination ko lang. And sabi nga nila na hindi lamang ako nakakita sa ganoong bagay. Nung parang ibang kingdom na naman yung pinakita ng Panginoon sa akin, nagtatanong ako kung ano yun. Sabi ng Panginoon, para siyang karagatan po. Nandun yung mga parang marine spirit po sila talaga. Yung pinakita po ng Panginoon sa akin, yung ahas po siya na parang isda po siya na malaki. Na pwedeng umano sa isang tao. Ganun po yung pinakita ng Panginoon. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay supernatural God na hindi natin masukat ang kanyang kadakilan at kayang gawin sa ating mga buhay. Si Jesus po kasi siya ang nag-iisang Diyos na tanging nakakalikha ng mga himala sa ating mga buhay, ng mga mabubuting bagay. Siya ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas, na nagbibigay buhay sa atin. At siya ang Diyos na nag-alay ng buhay sa atin upang tayo ay matubos sa sakit at karamdaman. Siya ay muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, kung sino man ang nanampalataya sa kanya, ipagkakalob niya sa kanya ang banal na Espiritu na nagtataglay ng kapangyarihan na utusan ang anumang sakit at karamdaman, kahirapan, sumpa, maging ang kamatayan ay pinawalang bisa sa atin. Basta lagi lang po natin pakatatandaan na ang lahat ng mga bagay ay pinahihintulutan ng Panginoon para sa isa pang magandang bagay para sa ating buhay. Na sa tuwing tayo manlulupaypay, ang Diyos ay siya magpapalakas sa atin. Sa tuwing ating mga isipan ay naguguluhan, siya magbibigay kapayapaan sa atin na hindi natin matatagpuan dito sa mundo. Sa tuwing tayo ay may sakit at karamdaman, siya magbibigay lunas at kagamutan sa ating pisikal na katawan. Sa tuwing tayo nawawalan ng pag-asa, lagi ang mga salita ng Panginoon pinapaalalahanan tayo na buhay ang ating pag-asa sapagkat ang pag-asa natin ay si Jesus. Siya lamang at walang iba. Hindi sa tao, ngunit sa Kanya na nag-iisang Diyos na ating pinaglilingkuran at ating pinagtitiwalaan sa ating